Get approved in just 3 minutes. Instant cash loan sa Mukasa Cash Loan app. Hi everyone and welcome back to my vlog. Review nga natin itong Mukasa Cash Loan app na ito. Disclaimer, itong video na to ay para sa content ng aking channel at hindi ko kayo ini-encourage mangutang. Pero kung kailangan nyo, kung talagang emergency, just follow along. Tignan natin kung magkano nga ba ang kanyang papahiram. Guys, makikita nyo na 0 interest rate and get approved lamang daw sa loob ng 3 minutes. Wow! And up to 25,000 daw yung kanila pwedeng maipahiram sa atin. Check natin kung okay ba itong app na ito. Regulated siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Meron din daw siyang longer payment terms hanggang 12 months nga raw. So, bali 1 year. Multiple cash out channel. So, sa iba kasi limited lang po yung cash out channel. Register your mobile number. Siyempre, mag-send sila ng one-time passcode at ito-type nyo lang dyan. Click apply now. Nakikita nyo nga na meron 25,000 dyan. Pero, I'm pretty sure na hindi natin makukuha yung 25,000 sa first time loan. Pagka-click nyo nga lang apply now, mamimili lang tayo ng ID na kung anong meron tayo. At makikita nyo nga na lahat yan ay government valid ID. UMID, PhilSys, driver's license, SSS, TIN, PRC, etc. etc. Pero yung sa akin ay PRC ang pipiliin ko. And pagka-picture nga ng ating ID, automatic na ma-fill in ang ating pangalan. Next, auto-fill in din yung ating ID number sa ID. Yung iyong birth date, gender, at yung complete address. So, ikaw nang bahala maglagay dyan. Hindi katulad kanina ay auto-fill in. Continue. Landline number, kung wala ka naman, huwag mo nang lagyan. Just click yung no. Education, kung master's degree, graduate, undergrad, kung ano man yung natapos mo. Marital status, single, married, widowed. Personal email address. Work information, doon naman sa work status, kung pwedeng full-time, part-time, it depends sa trabaho ninyo. Industry type, ito nga yung medical healthcare, sa BPO ka man, education, uniform personnel, depende pa rin yan kung ano man yung trabaho mo. Employer name, address ng trabaho mo, and income. Humihingi nga rin siya ng 2 emergency contact. Kayo lang bahala kung sinong gusto nyo ilagay dyan, basta mapagkakatiwalaan. Next, no, meron siyang mga hinihingi like yung payslip and yung tax. Meron din dito yung mga SSS account, PhilHealth account, GSIS account, which is, hindi ko yung lalagyan kasi para sa akin, masyado na siyang personal and privacy ko yon. So, hindi ko siya i-disclose dito. Ang purpose talaga na itong mga account na ito ay para magkaroon ka ng higher amount pag mag-loan ka sa kanila. Pero yun nga, hindi ko i-disclose yung aking mga accounts. I-click ko lang tong give up all opportunities. Check pa din natin kung pahihiramin nga nila tayo. Click yes, I'm sure. Tapos, facial recognition. So, pipicturean mo lang yung mukha mo. So, ayun nga, under review at hindi siya 3 minutes na na-approve ka agad. After how many minutes na sinasabi nilang 3 minutes lang kanina, siguro dahil nga hindi ko dinisclose yung mga account ko, ay na-reject na nga rin ako. Yun nga, rejected tayo. Pero kayo, kung gusto nyo i-try, why not? Kung talagang kailangan ninyo, mali nyo ma-approve kayo. Iba-iba naman po tayo ng case. Thank you for watching and don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Bye!